So good afternoon once again mga kaigsunan. And it's good to be in church. Muna ang atong panahon nga ma-instructionan ta unsay angan atong buhaton sa atong Christian life. Because even though how good you are, if it is for the Lord, we need God's instruction. It doesn't matter unsa ka ka-professional aning kalibutana, when it comes to God, you need His instruction. Kay kitang tanan, bisag unsay nahuman na to aning kalibutana, all of us are student of the Word, including the preacher. I am still a student of the Word. Walay main laki na to diri mga kaigsunan. Kitang tanan, nagsalig ta sa giya sa Balang Espiritu, nagsalig ta kung unsay gisuwat sa Bible, and that is why let's help each other. I teach, then we do. Let's help each other. Amen? Tinuod yun ni ang gitudlo sa Bible, and that is why katunag yun ni so that we could show to the world, mga kaigsunan, we could show to the community that the Word of God that is being preached in this church is real. No, di kay luyan anila diha. No, klaro biya kayo diri nga muninggit ta. Siya to na pud na luoy kayo. So ato ipakita nila mga kaigsunan that kaning atong gisimba diri tinuod nga Dios. All right? So naagi hapon ta sa giving. Are you excited? Giving. Ingon ko na ba, I love giving. I love giving. Unsa to? I love giving. Unsa inyong gingon? I love giving. Kay lisod kayo na kundi tinuod nga love ni mong mo-give ba nya mayon ka I love giving. giving ka diha. So our topic tonight, this afternoon mga kaigsunan sa atong giving is what is the purpose in giving? So whether you like it or not, when you do something out of purpose or without any purpose, what's the point? Di ba? What's the point nga mo eskwela ka nga wa ka kaybaw nga ini-graduate nimo, magamit man na nimo? What's the point nga mo invest ka nga wa ka kaybaw unsay negosyo? Mo na daghan kay naguyo mga kaigsunan, daghan na ilad. Kay pramisan lang og kanang dagko nga balik. No? Nana say bagong gidakop, foreigner mga kaigsunan, kay balikan og dolyaris ang ilang i-invest mga kaigsunan. Na 10,000, 20,000 balikan ka og dollars pero fake di ay. Muna daghan kay mailad tungod sa ingon ana. Know your purpose. Kita naatay purpose. Nganong naata sa church, nganong giluwas ta sa Ginoo, o nganong gisugo taniya mga kaigsunan, there is a purpose. And most importantly, above all purposes, no, nga atong pwede butangag kuan ba kanang reasons nganong nahitabo man ni the death of the Lord on the cross. If you do not know the purpose, mo ni sayon lang nato ni atong kinabuhi. Amen. The man on the middle, he died for our sins, so that we could have this assurance that when we die, we will go to His kingdom. Muna nga samtang naapat na diri kung nakarealize ka anak mga kaigsuunan, i-learn na to ni because God loves us that much. So it means kani iyang itudlo nato, the reason why He wanted us to give, it is because He loved us that much. Because if God doesn't love you, He will not teach you. He doesn't care. He doesn't care nga way mga lagad niya. He doesn't care because He doesn't love us. Amen? Wala siya'y balikan. Wala siya'y panalanginan. Wala siya'y luwason. And it doesn't do anything, mga kaigsunan, sa iyang pagkaginoo nga ma-destroy ang iyang pagkaginoo. Dili. Kung may maluwas na to, dili makailog ang yawa kay daghan na kay siya kauban, dili niya pwede ilugon ang kingdom of God because
Wa ginakuyog sa Ginoo, tuan ni kuyog sa tanan sa yawa. Bisan pag tanan mo kontra sa Ginoo, siya gyapon daog. Remember that. But praise the Lord. Bisag unsa ta mga kaigsuonan ka way kapuslanan, without Him, gipalit gyud ta. Gipalit gyud ta. Ug mo na nga saligan nato siya mga igsoon kaniyang itudlo this afternoon para ni sa atong kaayuhan. So that is why learn carefully, listen and learn carefully. All right? So what is the purpose of giving? Mo niya to isgutan karon. Let's all stand, magampo sa ta mga igsoon. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. Please, Lord, bless each and everyone's heart this afternoon to understand the purpose of giving. I pray, dear God, that you will use me also, empower me, O God, sa pagpatudlo sa imo mga katawhan according to what the Bible says. And I pray, Lord, that you help us, please, na ang kwarta dili na mo himong isyu sa among kinabuhi kay imo ra maning ipuno. Tuguti, Lord, nga ang himuon ginamong isyu sa among kinabuhi ang among obedience. Help us not to disobey you. Help us, O God, to return the kind of love that you deserve from us. Lord, kami di gyud mi deserving sa imong gugma. Pero imo gyud gibuhat ang paghatag sa imong gugtong anak para kami luwason. And thank you so much, O Lord Jesus, that you gave your life willingly para sa among kaluwasan. And this time, sa among pagpaminaw, Lord, tuguti, nga malipayon mi, excited mi to learn about giving because diri gyud nagsugod nganong naluwas mi. Salamat kay Lord, and for your glory we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. So, we are going to talk about the purpose of giving. We are going to discuss 4 points this afternoon, and I hope that you're going to take notes. You're going to open your Bible, read your Bible personally so that you could remember kung imo na siyang i-recall, imo na siyang i-review, kay baw ka, makatultol ka, mga kaigsuonan, and ug unsay madunggan nimo karon mo refresh na sa imong huna-huna. All right? So, number 1, giving supports mission. So, angay bata nga magpakabana aning mission? Angay bata magpakabana ani? Mga kaigsuonan, ang pinakadakong reason nga nung magpakabana taani because Jesus Christ is the very first missionary from heaven. Ni anhi siya diri sa kalibutan. Wa siya ilha. Wala siya ilha. Wala, according to the Bible, wala siya tuuhi. But in spite of that, nagpadayon siya sa iyang mission. The first missionary is the Lord. Ug gitudluan ta mga kaigsuonan karon nga kita na ang naa sa simbahan that we need to love mission. We need to give so that we could support mission also. In Philippians chapter 4, klaro kaayo ang gisulti diri sa Bible sa Philippians chapter 4 mga kaigsuonan 15 to 17. The Bible says, "Now ye Philippians," tanaw sa gisulti ni Apostle Paul nila, "know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only." So diri mga kaigsuonan, gipakita ni Apostle Paul that not all churches believe in giving. So if you are going to be asked this afternoon, what kind of church do you want to be? A believer in giving or not? Kay matud pa ni Apostle Paul, mga kaigsuonan, sukad nga siya nibiya gikan sa Macedonia. So when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Praise the Lord, nga naagoy simbahan nga morispan mga igsoon. And I hope that this church is one of that.
I hope nga ang imong kasing-kasing kay lisod makayo nga ako'y mo declare nga kita, we are one of them. But you, in your heart, you do not know whether believer ba ka sa giving or dili. Mao na, the reason nga nung dili mahimo believer ang usa ka tawo sa giving, kay nangangko na ka. Nangangko na ka nga unsay na inimo, imo. We need to determine our heart. Are we a giver? Do we support mission? Because giving, the reason why we give, because we must support mission. Amen? In verse number 16, tanawa ang gisulti ni Apostle Paul. For even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessity. Si Apostle Paul ang missionary diri, unya kay siya man ang missionary, gisuportaran gyud siya. Labi na lisod kaayo ang kinabuhi ni Apostle Paul sa iyang panahon. In verse number 17, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Laliman ka mga kaigsunan, sa diyang si Apostle Paul nagtuyok-tuyok pa sa kasimbahanan. They listen and they are blessed. But after that, si Apostle Paul na priso, nakalimtan nila si Apostle Paul. They never send help. But the Philippian church, they help. Naliman ka, abi kay na priso na, dili na tabangan. Napriso man siya ani sa panahon sa pagsuwat niya sa Philippians. Are you listening? Pero si Apostle Paul, mga kaigsunan, iyang kanang gi-appreciate ang gibuhat sa Philippian church. Ingon siya sa verse number 17, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. It means, every time we put our giving for mission, na ay balik ana sa ato mga kaigsunan, blessing from the Lord. Every soul nga mudawat sa Ebanghelyo, kung asa man ang lugaran ni abot ang atong mission support, na ay balik sa ato ana, and magwonder lang ta mga kaigsunan, there is joy in our heart that we cannot explain. Di magyud nato na masabtan gyud kay ngano naatay kalipay unya mas mahigugma tagkalag. Pero kanang way pakabanaan ang mission sa manay mission kadaghan pa ani lista diri oy naunsa naman ni ay. Hello? Some of you have faith promise. How is your promises? Napa ba sa premises? O nilayas na? Napa ba diha sa imong kasing-kasing? O nawa na? Do not forget, there are souls waiting for the missionaries to go. There are people around the world waiting for the gospel, for a missionary to preach. And the best thing we can do, sometime nata sa Jerusalem, is to send support. And that is why every month we are sending support to the clearinghouse. So that your giving, your mission giving, mapadala dito kung asa na sila. In 2 Corinthians chapter 11, 2 Corinthians chapter 11, verse number 9. The Bible says, and when I was present with you and wanted, naipanginahanglan, I was chargeable to no man. But for that which was lacking to me, the brethren which came from Macedonia supplied. And in all things, I have kept myself from being burdensome unto you, and so will I keep myself. Kay kani si Apostle Paul, mga kaigsunan, it was not his attitude nga magpabugat siya sa mga kasimbahanan. Because Apostle Paul has had his own business. Negosyante man siya. Tent maker man siya. So di gyud siya magpabugat sa uban nga mga kasimbahanan, but mabless ka mga kaigsuonan sa kasing-kasing sa Macedonian church. Simbahan nga pobre. Mula si Apostle Paul, mga kaigsuonan, siya nga di ko gusto nga mahimo kong burden.
so will I keep myself. Pero katulang yung panahon nga naa siya mga kaigsuonan sa prisuhan. Ang Macedonian believers gapadayon og hatag mga igsuon. Pagkaninduta ni kasing-kasinga. No, kung naatay gusto nga ikuan bitaw, kopyahon, kabahin sa gugma sa paghatag, Macedonian Church. Macedonian Church. Apil na ng Philippi, mga igsoon, Macedonia man ni siya. Sila ragyod ang nag-support kang Apostle Paul. Po na mabless ka mga kaigsuonan, nga bisan dili sila naa sa abundant life. In the deep poverty of their life, mga kaigsuonan, nag-abound ang ilang pagka-giver. Na-proven na nila sa panahon nga si Apostle Paul na priso, o even though mga kaigsuonan nga wa pa si Apostle Paul na priso, naatay account diri mga kaigsuonan, ang mga kaigsuonan nga naggikan sa Macedonia, nag-supply sa iyang need. Pagkaninduta aning simbahan. Wa pa mo naka-desire igsuon nga may ngunaan ita? Hello? Nga naagod kay concern sa pag-distribute sa gospel of the Lord? Mo man ay reason nga nung mo-support tag mission. Because there is nothing else nga nung naay mission. There is no other reason, mga kaigsunan, but because of the gospel. Unang dapat mahigugma jud tag mission. So giving supports mission. Number 2, giving supports the needy within the church. Daghan na kay mingon. I am needy. I am needy. Okay, na-focus ang Bible diri kinsa man nga mga needy. Kay base pa needy ka, pero dili ka qualified. Alright? So, naapod tay pag-atiman sa mga nanginahanglan sud sa simbahan. Acts chapter 6, verse number 1. Ato na ni klaruhon para di magkagubot. Kay sa unang panahon, giklaro yun nila mga kaigsunan para dili sila magkagubot. Kay kung maingon na ta nga, ang simbahan, manghatag og tabang, linya, daghan kayo, periting taasa. Are you listening? Okay, kung maingon ta, okay, naatay pundo diri, 1 million, ipanghatag na to, tag-asa sa linya. Kay manghatag ng simbahan. Pero pag ingon na, okay, mag-raise tag 1 million, kay para makatabang ta, mangita na, asa naman ang linya? Wala lagi ni linya. Agoy. Di ba? Pag magisgot na, mga kaigsunan nga, makasupport di ini sa mga needy within the church. Ato paminaw na to. Verse 1. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews because their widows were neglected in the daily ministration. So, unsay nakita nila nga concern mga kaigsunan, sila na busy na ang tanan, dako na ang simbahan, nakita nila nga wa na may nag-atiman sa mga widow sa Grecian. Napasagdan man, ug diri natibuok ang mga deacons. Maunay reason nga nagpili na dayon og deacons para maoy mo atiman sa mga nanginahanglan nga mga membro sa kasimbahanan nga gitawag og mga widows. So una sa tanan, check up pa imong kaugalingon, widow ka na ba? Nya nilingi ra ba sa imong bana? Ikaw mo'y hinungdan nga di ni kadawat og tabang. Muna kamong mga bana, ala pagkugi mo, aron di mo lingion sa inyong asawa, nga ikaw mo'y babag, nga dili makadawat og tabang ang imong asawa sa simbahan. So it's either you or the church will help your wife. Ano sa imong gusto? Kinsa mo support sa imong wife? Ikaw o ang church? Di rin ba maningog ay? Sige, sa church. Okay, dapat ang imong asawa mahimo ng widow.
Widow ang gifocus, mga igsoon. And not just an ordinary widow, a widow who is faithful. Faithful. Ang worthy sa blessing. Gikan sa simbahan. Okay? Now, let's go to 1 Timothy. 1 Timothy, chapter 5. Clear kaayo ang instruction, mga igsoon. 1 Timothy chapter 5, 3 to 8, and then lukso ta sa verse number 16. The Bible says, honor widows that are widows indeed. Okay? So, widow nga wala na'y makaatiman. Nobody could take care of that widow. Widow ni mga kaigsunan nga niabot na og senior citizen, dili ni widow nga wala pa kaabot og senior citizen. Mo na ay jud mo ka widow samtang bata pa. Kay kaya pa man nimo. Widows indeed. Ingon diri sa Bible, mga kaigsunan, but if any widow have children or nephews, let them learn first to show pity at home and to requite their parents, for that is good and acceptable before God. Kung naay kaya sa pamilya nga moatiman sa widow, let them do it first. Hello, are you listening? Mano ayaw kayo pakpak diha, ayay, widow nako. Ayay, mangandoy nako nga mag-widow ko. Uy, naay balaod. Dili ni diretso. Abi kay widow ka, nakalista nakaslistahan sa simbahan para tagaan. Naatay requirements, mga kaigsuonan. Alright? Verse 5. Now, she that is a widow indeed, and desolate, widow and desolate. Oh, siya pasabot na ng desolate. Oh, siya pasabot na. Oh, duhay pasabot ani. Kanang naagyod sa kalisod. Alright? O, ang kaning meaning nga ako agikan, kanang di gyud siya mauwahi sa panimbahon. Desolate. Mo, magbuod day mo, faithful God ang ipangita. Desolate. Punctual. Sa iyong uabot. O diba? Naay requirements. Oh. Ang widow indeed and desolate trusted in God and continue it in supplications and prayers night and day. That kind of widow. Wala, dili malate. Oh, naklaro na, di so late. Dili pero may malate. Gitagaag chance malate panagsa. Di so late. Pero desolate, nakalisod yun eh. Verse 6. But she that liveth in pleasure is dead while she liveth. Tanawa na yung mga widow diya, bagga kay make up, sirig suri-suri, kay wa na ko'y bana, mamadlong na ko. Nagko na kay pitaka, danon-danon. No. Oy, kaluy ikaw ninyo kay widow, baya ko. Wa kay klaro, wa kay labot. Oy! Wa kay labot. Kay according to the Bible, you're dead already. You are dead already. Mura ka katong asawa ni si Ananias and Sapphira ba? Oh, pagkamatay ni Ananias, si Sapphira, byuda na to. Niabot sa simbahan late, perting gwapaha, gahirdo pa. Kay dugay kay niabot, kay abig pakpakan, mga kaigsunan, after 3 hours niabot siya. After 3 hours sa pagkamatay sa yambana, kay nangawat sila sa Ginoo. Byuda na to. Pero siya labot sa kaluoy.
Kaya naman, living in pleasures. Dili pwede nga nagpuyo ka diha sa pleasure ani kalibutana. In verse number 7, and these things give in charge that they may be blameless. Mao nagipabantayan gyud kay na mga deacon, bantayan ninyo kinahanglan way makalusot. No? Close monitoring. Kanang di mag-TikTok na unsa ay kanong panahon na sa ila wa may TikTok sa ila, pero byuda kanya di ka kapang-ayo sa imo kuan kay do kan sige TikTok abi nimo makakwarta ka diha. Kanang faithful sa prayer, no, dili malate sa simba. In verse 8, but if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. Worse than, and kanang infidel is unbeliever. Kanang wa gyud natudloan ba? Mao na giingna ng mga deacon, bantayan ninyo ha, kinahanglan way makalusot, mao ni ang requirement sa tabangan nato. Kay para ka ng mga Christian, gasigilan sila reklamo, basig di na sila kapasar. Alright? In verse number 16, the Bible says, if any man or woman that believeth have widows, let them relieve them, and let not the church be charged, that it may relieve them that are widows indeed. So kung naapay makabuhi, kana usa. Na? Dili kay ihansak diretso sa simbahan. Unya naa pa man ang anak, naa pa man ang nephew, naa pa man ang mga relatives nga able to take care of the widow. Okay, mag-invitation ta. Kinsay ganahan mag-widow? Na ba'y ganahan mag-widow karon? Ayaw na lang, oy. Lisuras requirement sa maapil, oy. Faithful man. Oh, ilanan ra gyud ka problemado gyud ni mga Kristohanon karong panahon na. Wala daghan kayong needy mga kaigsunan. Amen. So dapat mabadlong na ni nato ang pagka-needy. Kay mo nga no, bearing fruit brings a lot of blessings in the family. Bearing fruit. Mao na nga gialaw nga pobre gihapon pero faithful, gialaw sa Ginoo so the church will take care of that faithful widow. Kay bisan nga siya faithful, nagkalisod gapon maybe ang iyang bana tapulan jud ka istanan. So it take her sa church because of her faithfulness. Because of her faithfulness. Gialaw sa Ginoo nga nagkalisod gyapon siya bisag siya faithful. Pero naanay ayuda ang Ginoo daan. Dili for peace mga kaigsunan, but for love. Gugma gikan sa Dios para sa mga widow indeed nga faithful. Faithful. Number 3. What is the purpose in giving? Number 3, giving supports the leaders of the local church. Tanan nga mga leaders sa local church. So, pastor, diha naguna, unya nana din tay mga leaders, nana niya tay mga extension pastors, mao na maka-enjoy mo mga kaigsunan sa panalangin nga ihatag sa Ginoo sa simbahan. 1 Timothy chapter 5 and verse number 17 to 18. Tanawa. In whose Bible, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Okay. Not all pastors are qualified in this. Not all pastors. Kay na ay qualification. Iyon ang Bible, mga kaigsunan, basahan itong balik. Let the elders that rule well.
Nagtudlo gyud. Dili patumanan ang mga membro sa simbahan. Dili patumanan ug unsay gusto sa mga linuwas sa Ginoo. Dapat gipitol gyud, dapat gitudluan gyud, dapat gigiyahan gyud unsaon ang sa pagpangalagad ang Ginoo. Mao na gitawag dihag ruling well, mga kaigsuonan. Only that kind of pastor is worthy of double honor. So kung tanaw nimo ang imong pastor, qualified ana, double honor si pastor, mupalit gani ka og usa ka latang corned beef kang pastor duha. Ingon ana, mga kaigsuonan, worthy of double honor. Dili pwede nga, sana magpastor ko, kay nindot kaning pastor, kay double honor. Uy, bugat kayong nagpaluyo, ana, mga kaigsuonan. You need to rule well. You need to lead God's people not only sa pagtudlo, kung dili sa kinabuhi sad. Dili lalim ang trabaho sa pastor. Sleepless night. No? All the tears I hide. Kaya man ipakita, di man ang pastor magilak-hilak din diri para kaluyan o niya, para daghan o offering. Itago yun na. Bitaw, tinuod bitaw na. Dili tanang pastor pwede mo claim nga siya double honor. Dili gani pwede ang pastor mumandar. Ay, double honor ko. Oh, kinsa man diha, tubili akong sakyanan, i-full tank, sige, niya, balik dire. Kuyawa ko nimo, pastor. Gamiton man imong Bible sa imong personal nga kanang kalipay. Kadungog ba mo nga nagmandar-mandar ang inyong pastor dire ingon ana? Wala gyud, mga kaigsunan. Because I want to qualify first. I want to make sure that God will not come back to me with His rod of correction. Mutudlo lang gud ta. Maklaro naman ang double honor, mga igsoon, ipakita raman as Ginoo. Are you listening? So let the elders that rule well be counted worthy of double honor. So dili gani ka nag-rule well, dili ka worthy sa double honor. Especially they who labor in the word and doctrine. Nanudlo gyud. Nanudlo gyud. O kadaghan diha, mga kaigsunan, nga lisod man kani banggaon ni nga kinadak ang pista. Muapil na lang ta. Kung nanudlo ka. Nanudlo kag tarong. Ngano nagpasiugda magka-Christmas diha simbahan. Gitudlo baday nas Ginoo. All pastors are responsible kung unsay buhaton sa simbahan, kay kani gipakamatyan ni sa Ginoo, mga kaigsunan. Gi-purchase ni niya sa iyang kogalingong dugo, sa iyang kinabuhi. Kunya tudluan lang nato ug unsay makita nato nga gibuhat sa kadaghanan, kay lisod kay banggaon. It is a very lame reason, mga igsoon, nga lisod kayo na din nato apilan kay worldwide magud na, mga igsoon. That is not enough reason. And for me, that is the very reason why we do not do that. In God, majority, it doesn't mean you are the winner. God's will should always prevail in His church. So if God did not teach, if God did not practice sa iyang earthly time, we don't do it. And let's stand to that, mga igsoon. So it's my responsibility to teach you the Word of God and the doctrine. Gagitudlo sa Ginoo nato. Kinahanglan ma-protect ang doctrine, mga igsoon. So kung unsay akong gitudlo ninyo, it is to protect the doctrine. Sultihan ta mo, magsimog Christmas, maguba gyud na inyong doktrina. Kay wag gyud na kalainan sa sinulog ng Christmas. Dili lang worldwide ang sinulog. Dili worldwide. Kay ato ramana.
gikopya na mga kaigsuonan sa pipila ka lugar sa Pilipinas. Pero ako magwag, dugay-dugay man sa Singapore, nabi nagsinulog dito. Wala na mailhi. No, even my brother said, dito sa Israel ba to? Nga ang kapilya ni Jesus gamay kayo? Sa Rome? Ang kapilya ni Jesus gamay, pero naay kapilya dito nga perting dakua taas kay ceiling, walay image, gipaabot nila mga kaigsunan si Tammuz. Welcome Tammuz, nakasuwat dito sa Rome. Kasi man si Tammuz, kita mo kanang magsayo-sayaw nga Cruz apelido, Wamos na siya, di na mao. Cruz ra ba apelido ana? Wamos na, Wamos. Tamos. Dili sad kanang nain na mga bato diri. Thanos na, Thanos kanang kontra nila ni Thor. Pero wala na, sumbingay na mga kaigsunan. Gianad-anad ang mga tao kay dako biya kanang structure or stature si Thanos. Thanos ba natin? Si Thanos. Dili, ang katong sa Thor, kontra ni Thor. Thanos. Unya, dili nila malupig, laliman ka na. Hadlo kay sila ni Thanos, kay powerful kayo. O, kato, Thanos, mga kaigsunan. Nakasuwat dito, welcome Thanos. Wala, kuha na, pasad, mga igsoon, ang ilang worship kang Christ. Pariha ni Herod, nga giingnan niya ang wise men. Okay, you go and inquire and tell me, asa dapit kay mo worship sad ko. Pero dili dito tinuod. Nagpadayon na karon. Unya makig-celebrate ta. Kay lisod banggaon. You know what? The work of the Lord, the church, mga kaigsunan, should stand not of what the majority is doing, but we need to stand on what is right. Amen. What is right? And what the Bible says, the book of truth. Amen. Dili kay unsay gibuhat sa majority. Careful ta, mga igsoon. And that is the job of the man of God. Nga dili kanabang giyahan ang mga katawhan sa Ginoo, pinalit good mo good. Nya di mo nako ingnon. Pinalit mo sa iyang kinabuhi, hinugasan mo sa iyang dugo. Mo na you are very precious in the sight of the Lord. Unya gitugyan mo sa Ginoo nako para ampingan mo, pakanon mo sa pulong mga kaigsunan. Unya pagkauman ipakuyog-kuyog rata mo aning dagan sa kalibutan. Hello? Tempa, nakasabot mo nga nung wala ta nagapila-pila na? Amen. O inaot pa nga, tinuod mo nakasabot, ha? So giving will support the leaders of the local church. Worthy of double honor, but we need to teach, we need to preach. In verse number 18, for the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Mo na gipasabot sa Ginoo. So ang mga pastor gihisusama sa Ginoo sa ox nga nagdaro. So mini ang mga pastor dili mag-sitting pretty o wa nay buhaton mga kaigsuonan, unya magsige na lang og mando siyang kamot murag wand. Hello? O dong, akong sapatos limpyuhi kay hugaw na to. Oy, plansaha akong barong. Oy, ikaw, akong kasunis. Kuha na ka ng labhi. Dili na mo trabaho sa pastor. Trabaho ng CEO. Nga COA. Mandar ang iyahang kuan. No. It is like the ox. And that is why, ayaw pugni. Kay ang prinsipyo sa farming sa una, sa panahon mga kaigsuonan sa Bible,
ang ilang prinsipyo pananglitan kani daruhan. So inig-ani. So maglakaw ang kanang ox samtang mag-ani. Ayaw gyud na hutdi diha sa kilid, ayaw hutdi kay nganuman para na sa mga tao nga nanginahanglan, unya samtang maglakaw ang ox, magkaon-kaon na siya sa mga bunga nga iyang maagian, ayaw bunali. Ayaw bunali kay worthy na siya. Worthy nga mo enjoy sa fruit of his labor. Nagtuo ka farmer nga ikaw ray naghago? Nagtuo kang kanang imong kabaw, wa na naghago. Nya kung makabunal ka sa imong kabaw, grabe wagas. Imo ginag-ampingan, imo ng pangdaon o kita mo na mga farmer nga tinuod nga mahigugmaon sa ilang propesyon, mga igsoon, ang kanang mga kabaw intaw nila, ina nang istoryahon. Nya na pagingan. Unsay ngan sa inyo? Dalya. Oy, Dalia. Di ba? Mga igsoon, ingon ana na prinsipyo. Nag-apil na siya hago, pinanggaon na nimo. O karon sa imong success, kada kong part sa man of God nga nagtudlo, naggiya nimo, nagbadlong nimo para matulid ka, para mapurma ka, mahulma ka nga usa ka taong successful. Worthy ang pastor, mga kaigsunan, nga mo enjoy sa atong ani. Si ani nga ako na may nag-duty. Kani si pastor. Tanawa ra ka. Sa dihang nagdaro na ang kabaw. Sa dihang nananom na, napabay kabaw? Mo nang giangkon nimo nga, wa na mo gunang kabaw. Good ako na may nananom diri. O lagi, pero kung wa na daruhas kabaw, di ka kapananom. Mo na inig-ani, apil ang kabaw. Sabiha mo di ba? Kuha ka matudloi sa pulong sa Ginoo, tulid ba na imong utok? The man of God is worthy. Amen. Sa atong ani. Amen. Maybe wala na tang nagkuyog sa diyang ikaw nang inabuhi na ka. Pero tungod sa pag-ampo, sa pagtudlo, sa paggiya sa man of God nimo, mabitaw na kung ikaw mutuman ka, mas dako imong ani. Kung di ka mutuman, di ka panalanginan sa Ginoo, kay mo na'y reason nga nung gitagaan kang pastor, because we are partners sa buluhaton sa Dios. Amen? So panahon na sa pag-ani, worthy of His reward. Kay liburer man ko, apil man ko sa imong kinabuhi. Nasabtan ninyo? So, your giving is to support the leaders of the local church. Number 4 and last. Giving supports the nuts and bolts of the local church. Dili man ni in town, musiga. Abi kay kanang taga-probinsya, lipay kayo kay ngiga sa suga sa syudad bay. O ano man, ang kablito na nimong balumbong, musiga ang suga. Kaya nga to sa ila kuno kay maghago pa ka og tayhop-tayhop, maghago pa ka og butang og gas, unya mag-imo palipyuhan ang pabilo. Grabe sa syudad bay. Kabliton lang ang balumbong, musiga ang suga. Ya ngadto sa ilang syudad, sa probinsya kay kanang bugnaw kay ang tubig, magbukal ka pa og tubig aron makapaligo ka og init nga tubig. Sa syudad bay lisuon na nimo, lusniton na nimong bongbong, muagas na mga init. Grabe. Di ba? Tinuod. Grabe. Unya na taga-bukid nga nakalugsong sa syudad kaya trabaho nangita itawag trabaho kadungog naman ng istorya pero ang uban wa pa ato na sila paapilon.
Nang-apply og trabaho. At last nakakita na gyud perti niyang lipaya. Ni siya anad kay kuan ni sir kay sa among nga probinsya sir. Ako gyud tighakot nagko kay ko og kanang balde. Ay left and right good na siya akong dadon. Gikan pagod dito sa Pikas baryo. Unya dadon na mo sa among balay tubig. Anad kay kuan na sir. Sige. Mo ni atong kuan ha mga balde unya tagsa ram gud mo agas ang tubig dire. So imo gining punon tanan ni mga baril dire ha. Unya ay kalimot tong balde sa kanang kuan sa CR. Butang iputo kay para ready na. Sige sir, so buntag sayo. Sayuhan ni mata, hakot na siya mga kaigsuunan. Unya pagkuman ni undang lang kay gipapaniud to. Nahibong ang tagiya. Kadugay ba ni nahuman og hakot ning bataa? Siya dong nganong wa pa magkanahuman? Sir, gipaningot nagud ko sir, grabe na imong balding gamay sir og diha sa CR sir, dugay man mapuno. Puno na tanang baril. So sir, walang problema ang baril sir. Dali ra mapuno. Pero kato in town sir, oy kanang balde nimo nga gamay diha sa CR sir. Sige na kung bubo sir, di man mapuno. Isa, asa man na balde naglibong ang tagiya? Asa man baldiha ba mo gipasabot? Arigod sir, arigod. Kala ba sir? Niduro di ay. Suma ba yung niduro sila? Lungwag naman niya. Kahoy! Kahoy! Niya pagkahuman. Amaw na to. CR na to. In town. Yung na nitagiya. Ano itong pahulay na in town. Doon nga puno. In town na ako septic tank. Piting ulas tagiya kay ganina pa ka nagsigbubuan eh. Mapuno na ako septic tank. Hulong na. Wala bisag unsa kasayon ni trabaho kung wa kay idea mga kaigsunan sa imong gibuhat. Oy, sa may wa gyud masayop gyud. You know? Nuts and bolts in the church gikinahanglan siya. Wa in taon na gikablit lang. Mupatak in taon na sa metro. Kanang tubig inig-ana ninyo didto talos niton lang agas dayon didto in town kay sag-ubon pa. Di in town na naanay metro. Hello? Abi ninyo, uy, nindot kay amo simbahan kay bugnaw kayo. Naanay metro. Nuts and bolts. Sa ministry na ay expenses. Pangaigsoon. And we need to be faithful in participating sa ministry. 2 Corinthians chapter 8 verse number 4. 2 Corinthians 8:4. English Bible, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saint. Dapat apil ka. Kining atong panagpundok, we are fellowshipping, mga kaigsunan, according to the Bible, sa pagministeryo. Diha ta magkahiusa. Ministering to the saints. So, pila man kabok na igo sa bugnaw sa aircon. Pila kabok na igo sa sound system. O kinsa man ang gidid-an sa pag-CR. Every time mo CR mo, mubo mo tubig, naay presyo na. Hello? Naay presyo na. Yung sa'yo mag-usik-usik pa ta. Muablit ang purtahan, dugay kita manira. Giusikan nimo ang kurente. Imong gihago ang aircon. Wa kay pakialam. Mura kang gibayad sa kurente. Kay kanang nag-concern og bayad, mao man na ang kuan isira kay ang kurente. Mao man na. Kay na-feel man nila, pero kanang way bayad-bayad kurente, ay, unsa na tanan, pasigaon tanan, way pawng-pawng suga. Tanawa na sa inyong balay. Kinsay di tigpawong og suga, kanang wa gabayad.
Pero kanang gabayan, mao internet tigpaong. No, sa naman ni paong suga in taon oy. Anisay lang. Mao sa na sa simbahan, madama la nimo dire. Di ba? But your giving will support the nuts and bolts of the local church. Walay butang sa simbahan nga matawag na to nga libre, magamit na to. Though everything is free. Huwag kay bayad, musud ka sa CR, muabli ka sa gripo, huwag kay bayad. Aircon, huwag kay bayad. Tanan, libre. Are you listening? But there is an amount. So muna natay giving. So para maklaro ninyo mga kaigsunan, ang sakto gyud nga bahin-bahin sa giving, tithes, nanay sa specific padulngan. Sa nakahibaw, asa ganina? Food. Food supply. No? Food supply kung kinsa ang naa diha sa simbahan. So kung naa na unya nga magpuyo, di jud ka pabayron og board and lodging. Kung nanatay simbahan ba? For example, nanatay mo atiman sa engineering. No? Kanang engineering na itong tawag, pero tig-repairs mga guba ba? Engineering diya na. Di ba no? Maintenance ba? Engineering department. Maintenance. Naiguba diya ginagmay, mawitig ayo. Libre kao na. Libre balay na. Di ba? Kay part naman siya sa body. Part siya sa nag full time. So, libre na kaon. Tanan nga magpuyo sa simbahan, nga naa sila'y obligation. Kana, makakaon na mga kaigsunan. So, nuts and bolts na. So, pagkaon na, tithes. Ang love gift, asa man na padong? To beautify the meeting place. To buy things for the physical na to. Which is, kung inyong tanawon mga kaigsunan, sobra-sobra na ang atong negative. Sobra-sobra na. Dako na kayo negative. Pero it doesn't matter because everything belongs to the Lord. Mission giving, asa pa dong? Mission. Di na nato pwede gamiton. Di pwede gamiton. First fruit, asa pa dong? Asa pa dong ang first fruit? It is the portion of the man of God. Iyan na. Thanksgiving. Asa pa dong? It aids sa need sa church gapon. Pasalamat sa Ginoo, Lord, this is our thanksgiving to you. Mao na makita ninyo natin mga equipment mapalit every year gikan sa thanksgiving. Unya makuwang gyapon siya. Makatapal gyud gyapon mi, mapun-an gyapon kay di man mi papalit og ordinary. Ang among paliton kana mag best. It is for the Lord. It should be best. Kabantay mo sa atong audio, nindot na kayo. No? Naminaw si Eunice sa cellphone. Cellphone lang ha. Kung nindot tingog sa atong audio karon. Oh, that is part sa atong Thanksgiving. No? That is 19,000. Kanang nagtungtong di as kamera, 19,000. Kunya, katong bag-o na to nga action camera, that is 25,000. And there's more. So, aid na siya. Mo na atong kuan niya. Punan lang namo kung makuwang. Iyam ni tanan sa Ginoo. So, nuts and bolts. Piano. Di man ni moabot diri wa ni nato bay ni. Amen. So, mo na padulngan sa atong giving. The purpose of our giving. And above all, mga kaigsunan, wala na nato isuwat diha sa atong points. Above all of this should be for the glory of God. The purpose of this four
is to honor God, to glorify God. He is the owner of everything. Amen? So wala na ilain pang purpose mga igsoon sa atong kinabuhi, but to glorify God. So kumiyo ka, magpakamain laki ka, amo ba di ay? O sige, Pastor, ako'y bahala anang imong kuan. Pila may imuhang kanon o kuan, ako'y bahala ana. Di lagi Ginoo mo'y bahala, uli lang sa tithes. Uli lang sa tithes. Dili pwede na ay mo solo mga kaigsunan nga ako'y bahala ni Pastor. Dili offer lang. And let the pastor make the decision. Mao man ay atong kuan kanang process diri. Mo nay process na to. Walay membro nga pwede mo decide unsaon paggasto ang offering. That is the job of the man of God. Discretion na niya mga igsoon. Alright? Ang importante kitang tanan ni buhat para sa himaya sa Ginoo. Og dili para sa tao. So I hope nga na-educate ta mga kaigsunan what is the purpose in giving, and we are going to learn more. Mangutana ko, do you want to learn more about giving? No, daghan pa kitag angay makatunan about giving. But this time, kutob lang sa tadiha ang purpose sa giving mga igsoon. So naatay mga diri makita nato sa ato ang horizontal reason, purpose, but the vertical purpose is to glorify God. Tanan natong buhaton ani nga giving, it should not be for the glory of men. It should be for the glory of God. Amen? When you give to mission, when you give the offering, when you return the tithes, when you give any types of giving in the church, it should be for the glory of God. Mo na nga makita nato sa una ato na nang naisgutan nga naay nag-donate og electric pan, paghawa niya gikuha. Nya nana say mag-donate unya og kanang bangko nya ibutang niya ingan ako ni pasong hatag pastor nana ko ngandiya. Iguli nimo dadana. Kay di na iya sa church imuha na. No, di kita pwede nga feel nimo ba nga ikaw mo hinungdan nganong naana diha niya pagkuman nang luod ka gidani mo. You're not doing it for the Lord. It should be for the Lord. Kay kung panalitan ako'y mangluod mga kaigsunan, unsa kay mabilin? O ako'y mangluod ba, maglagyo ta oy, magagahi mo ko. Maghimo mig laing simbahan, biyaan ta mo tanan. Unsa mabilin? Bangko, kamo may namalit ana. Upat ra mo dadon ana. Tepa na minaw. Muna way luuray. Kay para manis Ginoo tanan. Para manis Ginoo tanan. Let's enjoy whatever God provided us and let's serve the Lord. Mo na reason mga kaigsunan nga mo give ta. Para ang atong gugma ba ma-establish nato sa iyang simbahan. Nasabtan nato mga kaigsunan? Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you Lord for the lesson tonight. Kabahin sa giving, the purpose in giving. And thank you, Lord, for the Holy Spirit within us, allowing us to understand unsay reason gyud o purpose gyud nganong muhatag mi. Lord, salamat kaayo. Tungod sa imong gitudlo karon na feel pa gyud namo ang imong gugma ni samot. O nasabtan namo, Lord, nga dili kabuot nga magkalisod-lisod ang imong mga anak. It is your plan and desire that we could live in this world in a prosperous way. And we can be a blessing to others. And thank you so much, O God. And please continue to teach us about giving and allow us, O God, to enjoy kung unsay na-enjoy ni Apostle Paul sa iyahang pag-believe ani nga giving and the disciples nga iyahang natudluan, Lord. We also want to enjoy what they experience. And thank you, Lord, for this invitation. I pray that you will bless your people as they come. Help them, O God. Help them to come and pray to you, O Lord, with honesty and with sincerity. Thank you so much, O God, for this opportunity sa pag-ani sa altar. This is for your glory, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Amen.
Now this is your time. This is your